Sa kanyang hilig sa paglilingkod at pagprotekta sa mga tao bilang isang ordinaryong security guard ay nailigtas niya ang isang babae ngunit bigla siyang nagkaroon ng pambihirang kapangyarihan. Isang gabi habang nagpapahinga si Zion sa isang silid ng gusaling pinagtatrabahuhan niya ay biglang nawalan ng kuryente. Ang kanyang kasamahan na nagngangalang Lex ay agad siyang inutusan na suriin ang circuit sa rooftop, dahil bagong empleyado siya ay hindi siya makapagreklamo kaya sinunod niya ang utos nito. Hindi nila alam na ang isang babaeng cultivator na nagngangalang Mai Yuzi ay kasalukuyang nasa rooftop upang magsagawa ng cultivation. Nang marating ni Zion ang pintuan sa rooftop ay nagulat siya na sira ang doorknob kaya naisip niyang may pumasok na magnanakaw sa building. Dali-dali siyang lumabas para mahuli ito nang bigla niyang nakita si Mai Yuzi na lumulutang na sa ere, na ikinagulat ni Mai Yuzi dahilan para mawalan siya ng focus at tamaan ng kidlat nang nahulog siya agad siyang nawalan ng malay kaya naisipan niyang mouth-to-mouth resuscitation. Nang gawin niya ito bigla silang napalibutan ng liwanag at napanaginipan ni Mai Yuzi ang kanyang ina na agad ding nawala. Nang imulat ni Zion ang kanyang mga mata ay gising na si Mai Yuzi kaya agad siya nitong sinampal, mabilis niyang ipinaliwanag na gusto lang niya itong iligtas ngunit hindi pa rin siya nito mapapatawad dahil iyon ang unang halik niya, kaya sinampal siya muli ni Mai Yuzi at pagkatapos ay umalis siya. Kalmado pa rin si Mai Yuzi dahil iniisip niya na hindi nakita ni Zion ang heavenly tribulation. Pagkatapos ng ilang saglit ay bigla niyang naramdaman na parang bumabalik siya sa dati niyang level habang si Zion naman ay may kakaiba ring nararamdaman sa kanyang katawan. Kinabukasan ay napansin niyang nasa maayos na kalagayan ang kanyang katawan at mas malinaw ang kanyang paningin. Nakita niya si Mai Yuzi at ang kanyang manliligaw na nagngangalang Jiro na naghintay na anyayahan siyang manood ng sine ngunit tumanggi siya. Biglang may sumulpat na mata sa hindi kalayuan sa kanya dahil naramdaman nitong bagong cultivator siya at gusto nitong makita ang kanyang kakayahan. Kaya naman sinubukan nitong ihulog ang billboard na nasa ibabaw ng isang gusali. Nang babagsak ito ay agad itong napansin ni Zion kaya mabilis siyang kumilos para iligtas ang dalagita, dahil dito ay nailabas niya ang kanyang kapangyarihan at matagumpay na nailigtas ang dalagita ngunit ilang saglit lang ay bigla na lang itong bumagsak at nawalan ng malay. Nalaman ni Mai Yuzi ang nangyari sa kanya at agad din itong pumunta doon. Pagkagising niya ay napagtanto niyang nasa isang hotel room siya at kaharap si Mai Yuzi. Sa mga sandaling iyon ay sinabihan siya ni Mai Yuzi na gusto lang niyang bawiin kung ano ang sa kanya. Dahil hindi niya maalala na may kinuha siya kay Yuzi pinaalalahanan niya ito kung paano siya niligtas noong isang gabi. At sinabi niyang nagawa niya yung kanina dahil sa kapangyarihan at isa siyang cultivator. Nagalit si Mai Yuzi dahil hindi siya nito pinaniwalaan. At ngayon na alam na niya ang sekreto niya ay pinapili niya si Zion kung kamatayan o ang samahan siya sa pagkukultivate para pareho silang maging immortal. Sa ganoong sitwasyon wala siyang ibang nagawa kundi sumama. Dinala siya nito sa rooftop ng gusali at pagdating nila doon ay sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang lumakas ay kailangan niyang tumalon mula rito. Ipinaliwanag ni Mai Yuzi na sa tuwing malapit na ang kamatayan ng isang tao, iyon ang sandali na kadalasang lumalabas ang kanyang tunay na kakayahan. Idinagdag niya na kahit na pinili niyang hindi tumalon siguradong papatayin siya ng ibang cultivator dahil mahina siya kaya mas mabuti pang tumalon na mole-ang siya. Nang umatras siya sa gilid ay tinulak siya ni Mai Yuzi. Sinubukan niyang gamitin ang kapangyarihan niya ngunit nabigo siyang pakawalan ito at naging sanhi ng kanyang pagkataranta. Ngunit nang malapit na siya sa baba nakita niya si Mai Yuzi na papalapit sa kanya matapos siya nitong yakapin ay lumitaw ang kanyang mga pakpak at nakabalik sila sa himpapawid. Hindi makapaniwala Mai Yuzi sa nagawa ni Zion, ngunit nang natigilan siya sa sinabi nito ay bigla niya itong tinulak patungo ang gusali. Pagkatapos ay binalaan siya nito na huwag masyadong ilantad ang kanyang sarili dahil kapag nalaman ng ibang mga cultivator ang tungkol sa kanya ay pupuntahan siya at susubukang dedoin siya. Sa isang banda, naramdaman ni Samo ang spiritual energy ni Zion at napansin niyang naabot agad ni Zion ang Juji level sa loob lamang ng kalahating araw, dahil dito ay inutusan niya ang kanyang estudyante na nagngangalang Riwi na subukan kung gaano kalakas si Zion at kung mahina si Zion ay sinabihan niya itong patayin na lang. Habang pauwi na sila nakita nila si Jiro na naghihintay sa labas.
Sinadya niyang tanungin si Mai Yuzi na manood ulit ng sine pero tumanggi si Mai Yuzi dahil kagagaling lang nila ni Zion sa hotel. At pagod pa siya. Pagkarinig nito ay galit na galit si Jiro at susuntukan na sana si Zion pero agad siyang sinampal ni Mai Yuzi at sinabing siya lang ang maaaring humawak kay Zion. Isang araw habang nagmeryenda si Zion at Mai Yuzi ay hindi makapaniwala si Mai Yuzi na gumagamit pa siya 3210 kaya binigyan siya nito ng iPhone 14 na Pro Max fully paid. Sa pagkakataong iyon tinanong ni Zion si Mai Yuzi kung bakit hindi niya ito pinatay kahit na siya ay isang malakas na cultivator tulad ng iba. Dahil sinipsip nito ang kanyang spiritual energy at kapag namatay ito, maglalaho rin ako, sagot no Mai Yuzi. Sumisipsip ng maraming kanyang espiritual na enerhiya, dagdag pa niya na ang kanilang pamilya lamang ang may kakaibang paraan upang lampasan ito. Sinimulang hanapin ni Roy si Zion at siya ay nagdasal siya sa mortal curse. Kinaumagahan ay dumiretso siya sa lugar kung saan naramdaman ang espiritual na enerhiya ni Zion. Para mas mabilis niyang masubaybayan si Zion ay napagpasyahan niyang gamitin ang tinatawag niyang WeChat booty call at sinabayan niya ito ng kanyang pang-aakit na sayaw. Halos lahat ng lalaking nakausap niya ay walang spiritual energy kaya ginulpi na lang niya lang ang mga ito. Nagtataka siya kung bakit hindi umubra ang dancing seduction sa taong hinahanap niya kaya naisip niyang iba ang gusto nito. Napagpasyahan niyang ibahin ang target ng kanyang pang-aakit na sayaw at ang kumagat sa kanyang teknik ay si Lex. Agad na lumabas si Lex para tagpuin si Ryui. Sinundan niya ito dahil nag-aalala siya para rito. Nang dumating na si Lex sa kanilang tagpuan ay agarang tiningnan ni Ryui ang spiritual energy nito ngunit kagaya lang rin ito ng iba niyang nakausap, sinundan parent siya ni Lex kaya nagalit ito nag-alaman ni Pacquiao. Nailigtas siya ni Zion at nang makita ito ni Lex ay kinilig ito. Napagtanto ni Zion na wala sa katinoan si Lex kaya agad siyang tumakbo palayo. Nang makalayo siya ay bigla siyang inatake ni Ryui at sinundan niya ito ala marimar na hiling, dahil dito naging sunod son urine siya sa gusto nito at pinapante siya nito sa rooftop ng isang building. Nang makarating sila sa tuktok ay gumamit si Ryui ng spirit restrictions para hindi sila maramdaman ng ibang cultivator. Gustong halikan ni Zion si Ryui kaya binigyan niya ito ng isang left hook. Inalis niya ang kapangyarihan ng dancing seduction dahil hindi niya nagustuhan ang ginawa nito. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan ay dito na nagdesisyon si Ryui na patayin siya at napagtanto din ni Zion na isa din pala itong cultivator. Cultivator. Para makatakas sinabi niyang may piso na katupi at agad itong lumipad ngunit madali lang siyang nahabol ni Ryui. Hinablot niya ang salawal ngunit hindi inaasahan na mahuhubo ito. Sa sobrang inis niya ay sinugod niya ito ngunit bigla itong naharangan ni Mai Yuzi. Nakalawit ang pototoy ni Zion kaya agad niyang sinuot ang kanyang pantalon, sa kanya ito pinaluhod sa keyboard na dala niya. Dahil hinigop ni Zion ang spiritual energy ni Mai Yuzi nararamdaman ni Ryui na masyadong mababa ang cultivation level ni Mai Yuzi. Kinausap ni Mai Yuzi si Zion sa pamamagitan ng telepathy para hindi malaman ni Ryui ang kanyang plano. Muli niyang ipinaalala sa kanya ang itinuro nito sa kanya tungkol sa iba't ibang antas ng paglilinang ngunit nalaman ni Ryui na gumagamit sila ng telepathy kaya bigla niya itong inatake. Alam ni Muzi na sa kalagayan niya ngayon ay hindi niya ito matatalo. Pagkatapos nilang makipagpalitan ng kanilang atake gamit ay nagkaroon ng pagkakataon si Mai Yuzi na gamitin ang isa sa kanyang teknik, pagkatapos ay agad niyang sinabihan si Zion na umalis sa building. Nagpatuloy ang kanilang labanan at tinalo siya ni Ryui. Hindi makaiwas si Mai Yuzi sanhi upang siya ay magulpi. Nang muling umatake si Ryui sinubukan itong harangin ni Mai Yuzi gamit ang kanyang defense restriction. Huminto si Zion sa pagtakbo dahil alam niyang baka hindi kayanin ni Mai Yuzi ang lakas ng Ryui. Sa kabilang banda ay nambibiktima naman ni Samuel si para sa kanyang cultivation, may plano din siyang tikman ang dugo ni Ryui at hinihintay lang niyang matapos ang misyon nito. Hindi napigilan ni Mai Yuzi ang pag-atake ni Ryui. Nang tatapusin na sana siya nito ay biglang dumating si Zion para harangin ang pag-atake. Nang imulat ni Mai Yuzi ang kanyang mga mata ay agad siyang napalingon. Napaiyak siya nang makita ang kalagayan ni Zion at naalala ang araw na sinabihan siya ng kanyang ina tungkol sa mga katangian ng isang lalaki na dapat niyang pakasalan.
Biglang sinipa ni Ryui si Zion at nang lapitan siya ni Mayuzi ay binanatan din siya ni nito nang biglang mawalan ng malay si Zion at nang iminulat niya ang mga mata ay naisip niyang ito ang kabilang buhay. Nagpakilala sa kanya ang isang lalaking nagngangalang Shane at naglabas ito ng isang Dark Sky Spirit Weapon at naalam agad ito ni Zion. Naramdaman ni Shane na wala si Zion ng dugo ng angkan ng Lee kaya naisip niya na siya ang cultivation partner ng isa sa mga supling ng tagapagmana ng pamilya. Nabanggit ni Mayuzi ang tungkol sa kanyang ninuno kaya nagpakilala si Zion bilang asawa ni Mayuzi para alamin ang reaksyon ni Shane, dahil sa ginawa niya. Binigyan siya nito ng hand-tie-in beads na makakatulong sa kanya sa mga laban niya. Bago umalis si Shane sinabi niya kay Zion na babalik ang lakas niya kapag bumalik siya sa realidad. Bigla siyang naglabas ng napakalakas na kapangyarihan dahilan para mapatapon si Ryui at hindi makapaniwala sa nakikita niya at ramdam din niya ang kakaibang lakas ni Zion. Sa sitwasyong ito alam niyang hindi niya ito matatalo sa antas ng kanyang lakas at inisip na mas malakas pa si Zion kaysa sa kanyang master. Sinubukan niyang atakihin si Zion ngunit isang daliri lang ang ginamit ni Zion at nasira rin nito ang kanyang magic weapon. Sa pagkakataong iyon ay nawalan na siya ng ganang mabuhay at pinili na niyang tapusin ang sarili niyang buhay ngunit binuhat siya ni Zion at binalik sa rooftop dahilan para magalit ito bago tuluyang umalis. Tinanong agad ni Mayuzi kung saan galing ang kapangyarihan nito ngunit ayaw itong sabihin ni Zion kaya't nagsinungaling ito, ngunit alam ni Mayuzi na may inililihim ito, dinala siya nito sa isang kwarto para tanungin ulit pero hindi pa rin ito nagsasabi ng totoo. Iniisip pa rin ni Mayuzi kung paano na-absorb ang kanyang kapangyarihan at isa pa rin itong mystery, dahil dito itinali siya ni Mayuzi at isinakatuparan ang co-cultivation ng angkan ng Lee. Sa pamamagitan nito na pareho silang napunta sa nakaraan ng bawat isa. Napunta si Zion sa hindi pamilya na lugar na may malaking pinto. Nilapitan niya ito at nang hawakan niya ang keyhole ay may lumabas na ilaw at napunta siya sa isang lugar kung saan nakita niya si Mayuzi bilang bata ngunit ilang sandali pa ay bigla silang nahulog sa black hole. Samantala nakita ni Mayuzi ang isang malaking energy ball na nagniningning sa loob ng espiritual na mundo ni Zion. Pagkatapos niyang hawakan ito ay napunta siya sa gabi kung saan pinatay ng isang lalaki ang halos buong miyembro ng kanilang pamilya. Napunta din si Zion sa panahong ito at nang marinig niya ang boses ng isang babae ay agad niya itong pinuntahan. Nakita rin niya ang lalaking naghahanap ng dark sky kaya nasaksihan niya kung paano pinatay ng lalaking ito ang nanay ni Mayuzi. Sa kanya lang napagtanto kung gaano kakomplikado ang nakaraan ni Mayuzi. Ikinwento ni Mayuzi ang nangyari noong gabing iyon at ipinakita rin niya ang dark sky na gustong kunin ng lalaking umatake sa kanila nang tanungin siya ni Zion kung kaya ba nilang talunin ang lalaking ito. Sinabi ni Mayuzi na hindi pa nila kaya ipinangako ni Zion na susuportahan niya ito. Habang pauwi na siya, naalala niya ang hand-tie-in beads at sa kanya lang napagtanto na wala na pala ito sa kanyang bulsa. Nang pumasok siya sa kanilang kwarto nagulat siya nang makitang naghihintay si Ryui sa kanya ay nagpakilala siya kay Lex bilang kanyang nobya. Nakiusap si Ryui kung pwede muna siyang makituloy sapagkat wala siyang ibang mapupuntahan, dahil dito hindi alam ni Zion kung saan siya matutulog kaya't sinabi ni Lex na magtabi na lamang sila, ngunit nagpasya si Zion na sa sahig na lang matulog. Kinabukasan ay nakapila pa rin ang manliligaw ni Ryui na naapektuhan ng pang-akit na sayaw. Dumating si Jiro upang makita si Mayuzi at pagkaraan ng ilang sandali ay lumabas si Mayuzi mula sa gusali. Gusto ni Jiro na yayain si Maiwei na makipag-date ngunit iminungkahi niya na subukan nitong ligawan si Ryui. Ngunit inihayag ni Ryui na si Zion lang ang kanyang gusto na siyang papalapit na rin sa kanila. Binati agad ito ni Mayuzi at niyaya manood ng movie. Hindi nagpakabog si Ryui at nagyaya rin. Pagdating nila sa sinehan ay patuloy parents sa bangayan ang dalawa. Isang araw na naisipan ni Zion na bigyan ng regalo si Mayuzi dahil nag-aalala siya na baka magalit ito sa ginawa ni Ryui ngunit isang grupo ng mga lalaki na binayaran ni Jiro para bugbugin siya ang naghihintay sa kanya.
Nang aatakihin na nila si Zion ay nauto sila nito at nakatakbo pero bigla niyang nabitawan ang dala niyang regalo at nakita niya si Ryui at Mai Yuzi sa unahan ng kalsada. Nang makita nilang may humahabol na mga lalaki kay Zion, mabilis na sumugod ng mga ito para protektahan ang Prince Charming. Pagkatapos ng ilang minuto nalungkot si Jiro sapagkat nabugbog lamang ang taong binayaran niya. Nang makita ni Ryui na nagbigay ng regalo si Zion kay Mai Yuzi ay nalungkot siya at nagpa siya na umalis. Nang mga sandaling iyon ay nasa tuktok ng isang gusali si Samuel at nag-aalala na baka hindi magtagumpay si Ryui sa kanyang misyon. Nung pauwi na sila Zion at Mai Yuzi, nakita nila si Ryui sa unahan nila. Nakikita ni Zion ang sarili niya kay Ryui na dating laging mag-isa. Dahil dito humingi siya ng permiso kay Mai Yuzi kung pwede siyang lumapit kay Ryui. Pumayag naman si Mai Yuzi, at tinanong kung pwede ba silang maging magkaibigan, pero nagalit lang si Ryui sa kanya tapos binanggit niya na kung naging malakas siya nung gabing naglaban sila ay tapos na ang mission niya. Naisip din niya na inutusan lang siya ni Mai Yuzi na gawin iyon para magalit si Ryui, pero sinabi ni Zion na minsan na siyang nakapunta sa spiritual world ni Mai Yuzi at parehas silang dumaan sa napakahirap na bahagi ng buhay. Sa gabi, naistorbo ni Samuel ang dalawang estudyante sa isang kwarto. Galit na galit ang lalaki sa ginawa niya pero pinatay lang ni Samuel ang dalawa. Hindi inaasahan ni Samuel na makokomplito niya ang fiend art. Nang bumalik si Ryui para ulat kay Samuel, nakita niya itong bitbit ang dalawang estudyante. Sinabi niya sa kanya ang nangyari noong isang gabi at kung bakit nabigo siyang patayin si Zion. Hindi gaanong inisip ni Samuel ang tungkol dito at sinabi kay Ryui na sa oras na inumin niya ang dugo ng dalawang estudyante ay paniguradong makakamit niya ang middle stage ng core formation na ikinagulat naman ni Ryui. Pansamantala, inatasan niya lang muna si Ryui na ituloy ang pag-espiya kay Zion. Hindi makapaniwala si Ryui na malapit nang makumplito ng kanyang master ang fiend art. Alam niya na kapag nangyari ito ay hindi lang niya papatayin si Zion at si Mai Yuzi kundi pati na rin siya. Nakipagkita siya kay Zion at nang makarating na ito ay walang tigil niya itong inatake na ipinagtataka ni Zion kung bakit siya nito inaatake. Gusto ni Ryui na ilabas ni Zion ang tunay na spiritual power ni Zion, ngunit ayaw ni Zion at sinabing hindi siya makikipaglaban sa isang kaibigan. Bigla siyang inatake ni Ryui, ngunit dahil hindi lumalaban si Zion ay tumigil siya sa kanyang pag-atake. Umiyak si Ryui at sinabi ni Zion na gagamitin niya lang ito para protektahan ang mahal niya sa buhay. Nang marinig ito ni Ryui, bigla niyang naalala ang isang katulad niya at ilang saglit ay lumabas din si Mai Yuzi na kanina pa pala nakabantay sa kanila. Dito na sinabi ni Ryui sa kanila ang binabalak ng kanyang master dahil naramdaman niya ang presensya ng kapangyarihan ni Zion. Agad na napagtanto ni Zion na ipinadala si Ryui para subukan ang kanyang kapangyarihan. Agad na naisip ni Mai Yuzi ang kasalukuyan nilang kalagayan at sinabi rin ni Ryui na malapit nang maabot ng kanyang master middle stage ng core formation at pag nangyari ito wala na silang magagawa laban dito. Lubos na nasisiyahan si Samuel sa mabilis na pag-unlad ng kanyang paglilinang at hindi na siya makapaghintay na inumin ang dugo ng Zion at Mai Yuzi. Sinabi ni Mai Yuzi kay Ryui na sa modernong cultivation ay wala na ang relasyon sa pagitan ng estudyante at guro. Biglang naitanong ni Zion kung paano niya nakilala ang kanyang master kaya isinaad ito ni Ryo. Ilang taon na ang nakararaan noong nakatira pa siya sa kanyang mga magulang, palagi siyang binubuli ng ilang mga bata sa kanilang nayon. May kaibigan pala siyang snake spirit at nakatira ito sa isang kuwebo na malapit sa kanila. Halos araw-araw siyang binibisita ni Ryo para dalhan ng pagkain. Ito lang din ang kaibigan niya at ang nakikipaglaro sa kanya. Simula nung nagkakasayahan sila akala niya forever na silang magkaibigan. Isang araw habang papunta siya sa kuweba upang magdala ng pagkain, isang matandang lalaki ang nagsabi sa kanya na mas mabuti kung layuan niya ang halimaw na ito kung hindi ay mawawalan siya ng mga mahal sa buhay. Hindi siya naniniwala sa kanya at pagpasok niya sa kuweba ay nagulat siya sapagkat wala na rito si Galema. Bigla siyang nakarinig ng putok ng baril kaya dali-dali siyang bumalik sa nayon.
Inaatake na pala ni Galema ang kanilang nayon, nang makarating siya ay agad niyang hinanap ang kanyang mga magulang ngunit walang buhay na ang mga ito nang kanyang makita. Pumunta siya sa kuweba para ipaghiganti ang mga ito. Lumabas si Samuel mula sa kuweba at sinabing hindi siya dapat mamatay sapagkat siya lang ang nakaligtas sa kanilang nayon at binigyan siya nito ng sandata na tinatawag na Leaf Fire na maaaring makatalo kay Galema. Hind siya nagdalawang isip na tanggapin ito at hinanap niya ang anak ni Zuma. Nakita niya itong sugatan at nakahandusay ngunit bigla itong tumayo at lumapit sa kanya kung kaya't sinaksak niya ito ng leaf fire ngunit nabigla siya dahil nais lang pala nitong gamutin ang sugat sa ulo. Makalipas ang ilang saglit ay bumagsak si Galema at Nad-Edo. Labis na nalungkot si Ryui sa pangyayari. Nang paalis na siya ay nakita niyang lumulutang si Samuel sa ere at inisip niyang isa itong immortal kaya humingi siya ng tulong sa kanya para iligtas ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga kanayon, ngunit ayon kay Samuel ay labag sa alituntunin ng langit ang buhayin ang mga patay, dahil hindi niya alam ano ang gagawin niya sa buhay niya inalok siya ni Samuel na maging estudyante niya at samahan siya sa kanyang kultibasyon, tinanggap niya ito at doon siya naging apprentice nito. Ngunit makalipas ang ilang taon ay nagulat siya nang matuklasan niya na ginagamit ng kanyang amo ang uhaw sa dugo na fiend art upang pataasin ang kanyang cultivation sa pinakamataas na level at napansin din niya na iba ang tingin nito sa kanya, na parang gusto siyang gawin nitong susunod na biktima. Dahil sa mga sinabi ni Ryui naisip ni Mai Yuzi na kung maiinom ni Samuel ang kanilang dugo ay aabot siya sa huling stage ng core formation, kahit na mayroon pa silang mga spirit weapons ay hindi pa rin nila ito matatalo, ngunit hanggat hindi pa tapos ng kanyang master ang fiend art ay may pagkakataon pa silang talunin ito saad ni Ryui at alam niya ang kahinaan ng fiend art ng kanyang master at kailangan lang nila siyang mahulog sa trap na kailangan nilang paghandaan dagdag pa nito. Pag-uwi nila, sinabi ni Mai Yuzi kay Zion ang tungkol sa energy ball na nag-iilaw sa kanyang espiritual na mundo noong sila ay naglilinang, nararamdaman niya na ang enerhiya sa ball ang ito ay magkatulad sa kanilang clan ngunit iba ito sa espiritual na enerhiya na nakuha ni Zion mula sa kanya, nagtataglay ito ng isang malakas na kapangyarihan na hindi pa niya nakita noon at kung magagamit ito ng tama ni Zion ay malaki ang posibilidad na matalo nila si Samuel C. Natanong ni Zion kung paano niya mapapakawalan ang kapangyarihang ito kaya sinabi ni Mai Yuzi na kailangan niyang gamitin ang kanyang dugo para makabuo ng contract sa pagitan ng kanilang spirit weapon. Ngunit nag-alinlangan si Mai Yuzi na palayain ang kapangyarihang ito dahil alam niyang mapanganib din ito at may posibilidad na makontrol nito si Zion. Sa kabila nito natitiyak ni Zion na gusto niyang gamitin ang kapangyarihang ito kaya hindi nag-aksaya ng oras si Mai Yuzi at agad niyang sinimulan ang pagpapakawalan ng spirit weapon ni Zion. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpakita sa kanila ang spirit weapon ni Zion at hindi nila inaasahan na ito ay isang babae at naramdaman ni Mai Yuzi na mayroon itong napakataas na antas ng paglilinang ngunit ayon sa spirit weapon ni Zion kahit na siya ay may mataas na antas ng paglilinang at nais ni Zion na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan ay kailangan pa rin na si Zion ay nasa ascendant soul level at sa kasalukuyang antas ni Zion ay magtatagal lamang ng ilang sandali kaya bigla siyang nawala. Makalipas ang ilang oras habang natutulog si Mai Yuzi ay sinubukang pakawalan muli ni Zion ang kanyang spiritual power ngunit hindi niya magawa at bigla niyang narinig ang boses nito na nagsasabing kung gusto niya itong ipatawag ay kailangan niyang mag-concentrate. Kinabukasan habang siya ay naglalakad sa labas ay sinalubong siya ni Jiro. Nais niyang alisin si Zion para makuha si Mai Yuzi at sa pagkakataong ito ay nagdala siya ng dalawang cultivator. Nang atakihin nila si Zion ay biglang dumating sina Mai Yuzi at Ryui para pigilan ang mga ito. Nang ilabas nila ang Dark Sky at Leaf Fire ay namangha ang kanilang mga kalaban dahil sila ay mga weapon hunters. Nang sumalakay si Ryui sa kanilang kalaban ay lumaka ng isang defensive technique para matali silang dalawa at hindi makagalaw. Nang salakayin ng lalaki si Zion ay naiwasan niya ito ngunit sinundan ng pag-atake ng babae na tumama sa kanya at naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Papatayin na sana siya ngunit biglang pinakawalan ni Zion ang kanyang spirit weapon dahil sa lakas ng kanyang spirit weapon hindi na siya labanan ng dalawang kalaban, sinubukang tumakas ng dalaga ngunit agad na hinarang ni Mai Yuzi at binigyan ng isang lagapak.
walang nagawa ang dalawa kundi lumuhad at humingi ng tawad, matapos ang nasaksihan ni Jiro ay natakot siya. At mabilis na umalis. Hindi nila alam na pinagmamasdan pala sila ni Samuel at natuwa siya sa kanyang nasaksihan, hindi makapaniwala si Ryui na nakuha ni Zion ang kanyang spirit weapon sa loob lamang ng isang night. So she remembered the gabi when naglaban silang two pero dahil sa sinabi ni Shane kay Zion na don't tell to anyone na nagkita sila at about sa Hantayan bids ay naglay na naman ang ating bida. Tinanong ni Ryui ang name ng spirit ni Zion but nalaman nilang wala pala itong pangalan. Because of this naisipan ni Ryui na to give it a name at tinawag niya itong Rin. Nagbay na si Ryui at magti-train pa daw siya and may Yuzi as well, na pagpayahan rin ni Zion to strengthen ang kanyang level ng cultivation sa health and Rin. Binuksan ni Rin ang portal patungo sa ibang dimensyon and they entered the 8. Sinabi ni Rin sa kanya na nasa mundo sila inside the Hantian bids, ibinahagi din niya kay Zion kung paano nilikha at ginawa si Shane bilang kanyang unang master and why her cultivation level was so taas. Ngunit muli niyang sinabi na upang magamit ang kanyang buong kapangyarihan ay kailangang maabot ng Zion ang early stage ng Ascendant Soul. Naalala si Zion at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang problema na nagpagulo sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ay mahina pa rin kahit na ang kanyang espiritual na enerhiya ay mas malakas kaysa kay Mayuzi. Para mas malaman niya ang dahilan ay ipinaliwanag din ito ni Rin sa kanya. Ito ay dahil ang kanyang spiritual energy ay nagmula sa ibang tao at dahil hindi niya ito nakuha sa kanyang sariling paglilinang kaya naman hindi niya alam kung paano ito gamitin. Pero may naisip na paraan si Rin para magamit ito ni Zion. Pihaghubad siya nito at pinaupo, pagkatapos ay sinimulan ni Rin na isagawa ang alam niyang paraan. Pagkatapos nito ay agad na naramdaman ni Zion ang pagbabago sa kanyang spiritual na enerhiya ngunit sinabi sa kanya ni Rin na aabutin ng 5 hanggang 10 taon ng paglilinang upang lubos niyang maasa ang paggamit ng kanyang espiritual na enerhiya, dahil hindi na makapaghintay si Zion ng ganoon katagal, nag-isip si Rin ng ibang paraan, ngunit binalaan siya nito na makakaramdam siya ng matinding sakit kung magpapatuloy sila. Sinabi sa kanya ni Zion na walang problema kaya agad nilang sinimulan ang prosesong ito. After ilang segundo simulan ni Rin ay agad na nakaramdam ng matinding sakit si Zion, para magkaroon siya ng lakas ng loob inisip niya na kung ano ang pinagdaanan ni na Mayuzi at Ryui na mas masakit kumpara sa sakit na kasalukuyang nararanasan niya. Samantala wala silang kaalam-alam na may isang tree spirit na nagmamanman sa kanila. Nang matapos na sila ay inatake sila ng tree spirit ngunit naunahan ito ni Zion at agad itong natalo. Tinanong niya kung bakit may tree spirit dito at sinabi ni Rin na kahit matagal siyang namalagi dito ay hindi pa niya alam ang mga sekreto ng Hantian bids. Biglang tinawagan ni Mayuzi si Zion at nagulat siya na may signal din sa lugar na ito. Dinala nito siya sa isang luma at tagong cultivation shop. Nang pumasok sila ay ipinakita ni Mayuzi sa mga receptionist ang kanyang golden diamond card para makausap niya ang may-ari ng shop ay agad siyang binigyan ng permiso dahil may golden card lang ang maaaring pumasok ay binigyan niya si Zion ng spirit stone na magagamit niya sa shop. Dahil hindi alam ni Zion ang paggamit ng spirit stone. Sinabi ni Rin na ito ang nagsisilbing pera sa mundo ng cultivation. Ginamit ng sales lady ang pagkamangmang ni Zion sa mundo ng cultivation para isahan ito. Dinala niya si Zion sa isang silid kung saan nakatago ang mga mahiwagang kayamanan. Nang makita ni Zion ang isang balabal ay agad niya itong nagustuhan ngunit sabi ng sales lady ito ay nagkakahalaga ng 2 ulo. Sa kasamaang palad ay seryo Osmeña lamang ang meron siya. Kaya nagpa siya si Zion na ibalik na lang kay Mayuzi ang mga ito at huwag nang bumili. Hinimok ng sales lady na ipusta na lang ito ni Zion at maaari siyang manalo ng magical weapon. Dahil interesado si Zion dito ay pumayag siya sa alok ng sales lady. Matapos makumpirma ng head ng shop na tunay ang hawak ni Mayuzi na VIP card ay agad na sinabi ni Mayuzi na gusto niya ang pinakamahal na magical treasure ng shop at samabit ang may-ari na kapalit nito ay kukunin nila ang card ni Mayuzi at pumayag naman ito. Dahil hindi makapaniwala ang empleyado ng shop na ibebenta nila ang kayamanan kay Mayuzi kaya
Sinabi nito inutusan siya ng head office na isara na ang branch na ito sa loob ng 3 araw kaya hindi na mahalaga ang magical treasure. Nang tanungin ng empleyado kung bakit isasara na ang branch kaya sinabi nito na may paparating at may kinalaman ito sa angkan ng Lee. Sa kabilang banda nasa kwarto na ang ating bida kung saan nakalagay ang mga box kaya humingi siya ng tulong kay Rin kung aling box ang pipiliin nila. Tumingin si Zion sa ibang mga box at may napansin siya sa isa dito na ikinabahala ng nagpapanggap na kuneho. Pero hindi niya ito pinili bagkus ay tinanong ang opinyon ni Rin. Pumili si Rin ng isang ordinaryong kahon at natuwa naman ang babaita dahil siguradong malaki ang kikitain nila dito. Hinawakan ito ni Zion at naisip na baka may laman ito ng magandang kayamanan kahit na ito ay isang ordinaryong kahon lang. Nang buksan ito ng babaita ay bumungad ang kalawanging punyal ni Gus ayon na kung tawagin ay Soul of Dragon Blood. Nang umalis ang grupo ni Zion ay hindi maitago ng babaita ang kanyang kagalakan dahil kumita sila ng malaki kay Zion. Mabilis niya itong ipinaalam sa headmaster at nang malaman ni Maisie na nakuha ni Zion ang Soul of Dragon Blood dagger ay nabigla siya dahil ang dagger na iyon ay napakahalaga. Samantalang si Ryui ay pumunta kay Samuel at dahil hindi pa natatapos nito ang kanyang misyon ay naghinala si Samuel na may iba itong ginagawa at agad naman itong tumanggi ngunit alam na ni Samuel na nakikipagtulungan ito upang talunin siya. Wala silang ideya na laging nakamasid si Samuel sa tuwing magkikita silang tatlo, dahil dito sinimulan niyang salakayin si Ryui kaya wala siyang nagawa kundi umalis. Matapos tingnan ni Mai Yuzi ang punyal na nakuha ni na Zion sa shop ay sinabi ni Rin na isa itong selyadong spirit weapon dahil nakakulong dito ang kaluluwa ng dragon. Ayon pa dito matapos talunin ni Shane ang Red Dragon ay ikinulong niya ito rito. Tuwang-tuwa si Zion nang marinig ito at agad niyang naisip kung ano ang maaaring mangyari kapag pinakawalan niya ang dragon para salakayin si Samuel. Ngunit ipinaalam ni Rin sa kanya na baka magkagulo lang kung papalabasin nila ang dragon at hindi rin niya alam kung paano ito pakawalan pero sigurado siyang may paraan para gawin ito. Sinabi niya kay Zion na subukang mag-infuse ng spirit energy kung gagana ba ito. Nang subukan niya ito ay nagawa niyang mag-cage bunchen. Namangha si Rin dahil kahit siya ay hindi matukoy kung sino ang tunay na Zion. Napansin rin Mai Yuzi na nagagamit na ni Zion ng maayos ang kanyang spirit energy. Biglang narinig ni Zion ang boses ni Ryui at ipinaalam nito sa kanya na alam na ni Samuel ang kanilang plano. Nang pupuntahan na ni Zion si Ryui ay tinanong siya ni Mai Yuzi kung sigurado siya sa gagawin niya at nang sabihin ni Zion na sigurado na siya ay binigay niya dito ang treasure na nakuha niya sa shop. Habang hinahabol ni Samuel si Ryui ay sinabi niya ang kanyang plano. Simula pa lang nang magkita sila ni Ryui ay alam niyang ito kailangan niya para maabot ang huling yugto ng core formation kaya ginawa niya tong alalay sa loob ng 16 na taon. Saglit lang ay napapalibutan na siya ng apoy. Nang sasalakayin na niya si Ryui ay biglang sumulpot si Zion at sinuntok ito ng napakalakas pero hindi ito ininde ni Samuel at umatake ulit, kaya sinubukan itong harangin ni Mai Yuzi at Ryui at sabay silang umatake ngunit walang bisa ang kanilang pag-atake sa barrier na ginawa ni Samuel, matapos gamitin ni Zion ang kanyang flame fist at sinundan pa ng atake ng dalawa ay wala pa rin itong epekto kay Samuel. At naisip ng gamitin ni Zion ang kanyang punyal, nagsalubungan silang dalawa at kahit na may harang si Samo ay nagawa pa rin itong basagin ni Zion at nasugatan siya. Nang makababa na sila ay mabilis siyang sinugod ni Samuel. At di inaasahan ni Samuel na kaya pala ni Zion na lumipat ng katawan kaya nasugatan siya muli nito. Dahil sa ginawa ni Zion na alala ni Mai Yuzi ang kakayahan ng punyal, bukod sa mahirap malaman kung alin ang tunay na Zion sa mga cage bunchen ay kaya pa nitong lumipat sa katawan na nais niya, sa pamamagitan nito ay makakaiwas si Zion sa pagkakaroon ng malubhang pinsala sa laban. Nalaman agad ni Samo na ang punyal ang dahilan kaya dumadami si Zion kaya napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang fiend art, sa pamamagitan nito ay maa-absorb niya ang spirit energy nila. Ito ay maaaring makuha ni Samo ang kanilang spirit sa sitwasyong iyon nagpasya si Zion na palabasin si Rin upang pigilan ang fiend art gumawa si Rin ng isang barrier at sinabihan si Zion na umalis sa lugar habang sinusubukan niya itong pigilan.
Gusto ni Zion na manatili sa likod para tulungan si Rin pero mas nais ni Rin na sumama siya kina Mai Yuzi at Ryui kaya naisip niya na kung nasa ligtas na lugar sila ay maibabalik niya ito sa katawan niya. Nang makabalik na si Rin ay pumunta na sila sa lugar na ginawan nila ng bitag. Pagdating ni Samuel ay agad na inactivate ni Ryui ang flame array para matrap ito at sabay nilang inatake si Samuel pero napigilan parents sila nito na ikinagulat ni Ryui na hindi gumana ang flame array. Ibinunyag ni Samuel na peke lang ang mga kahinaan ng fiend art na sinulat niya dahil alam niyang palihim itong binabasa ni Ryui, kaya hindi totoo ang isinulat niya sa libro at agad na napagtanto ni Ryui na ang flame array ay hindi kahinaan ng fiend art bagkus ay lalo pa nitong pinalakas si Samuel, kaya nahulog sila sa sarili nilang patibong. Kaya agad silang pinatakbo ni Mai Yuzi. Mabilis silang hinabol ni Samuel kaya pinalabas ni Zion si Rin. Nahirapan si Samuel na lampasan si Rin kaya naisipan niyang sabihin kay Ryui ang totoong nangyari sa kanilang nayon. Sinabi niya na para makuha ang core ng Snake Spirit ay sinundan niya ito sa kanilang village ngunit hindi niya akalain na may matutuklasan siya sa village na ito. Isang araw habang ipinagtatanggol ni Ryui ang sarili sa ibang bata ay nakita niya kay Ryui na naabot na nito ang huling antas ng Chi condensation. Nalaman niya na ang katawan ni Ryui ay self-cultivating mula pa ng ipanganak, kaya naman agad niyang napagdesisyonan niya na kunin ito para maging estudyante niya. Para sumang-ayon siya sa kanyang plano gumamit siya ng mahiwagang damo para mawala sa katinoan ang ahas dahilan upang salakayin niya ang mga tao sa nayon at dahil tinulungan niya itong patayin ang snake spirit iyon ang pagkakataon upang gawin itong tagasunod niya bukod pa rito ay nakuha niya ang core ng snake spirit. Dahil sa narinig na paluhod siya at lubos na nagsisisi sa nagawa sa kanyang kaibigan at agad siyang sumugod kay Samuel para atakihin ito, madali itong hinaranggan ni Samuel ngunit hindi niya inaasahan na sasalakayin din siya ni Zion gamit ang kanyang punyal dahilan para matamaan siya nito. Habang si Jiro ay nakasakay sa kanyang private plane ng kalayuan sa labanan at nagpapahinga ay bigla nilang naramdaman na kinilig ang eroplano, ilang sandali pa ay nakita na nilang lumabas ng eroplano ang kanilang piloto at iniwan sila kaya gamit ang natitirang parachute ay tumalon sila palabas ng eroplano. Matapos maramdaman ni Mai Yuzi ang kapangyarihan ng Heaven's Punishment ay ginamit niya ang eroplano para sa kanyang pag-atake, dahil sa ginawa ni Mai Yuzi naisip ni Samo na baka ito ang pambihirang Thunder Spirit route at maswerte siya dahil nasa paglilinang na antas pa lang ito kung hindi ay mapipilitan siyang umatras at dahil malapit na niyang marating ang huling stage ng core formation ay sinabayan niya lang ito ng pag-atake. Nang sumabog ang eroplano ay agad niyang nilusob si Mai Yuzi kaya mabilis na kumilos si Zion para iligtas ito dahil dito naapektuhan din si Zion sa sunod na pag-atake ni Samo dahilan para ma-activate muli ang treasure na ibinigay ni Mai Yuzi papalapit ulit si Samuel kaya ginamit ni Zion ang Dark Sky para atakihin ito at tagumpay na naputol nito ang braso. Sa galit ni Samo na pagdesisyonan niyang gamitin ang pinakamalakas niyang teknik na tinawag niyang Blood Engravions unti-unti nitong hinigop ang dugo at spirit energy nila kaya pinalabas muli ni Zion si Rin pero pinabalik niya rin agad. Kaya na-control ni Samuel ang punyal niya at bigla niyang hinayla si Mai Yuzi at sinakal hanggang sa nawalan ito ng malay. Mabilis na inatake ni Zion si Samo ngunit natalo siya sa lakas ni Samuel, dinampot niya ang punyal at ito at muli niyang ginamit ang kanyang malakas na kapangyarihan. Dahil sinisipsip pa ni Samuel ang kanyang dugo ay napansin din niya ang epekto nito sa katawan ni Samuel kaya itinigil niya ang blood engravings dahil dragon blood na pala ang nasisipsip nito. Sinamantala ni Ryui para atakihin si Samuel ngunit natalo parent siya nito. Nang aatakihin na ito ni Zion ay nagharang ito ng malalaking bato para pigilan ang pag-atake pero balewala ito kay Zion kaya walang nagawa si Samuel para pigilan ito at tagumpay siyang natalo ni Zion. Ngunit bago pa tuluyang masunog ay nag-iwan siya ng voice curse para sa kanyang mga kasamahan para ipaghiganti siya. Masaya si Ryui sapagkat sa wakas ay naipaghiganti na niya ang mga mahal niya sa buhay. Nang lapitan ni Zion si Mai Yuzi ay tinawag din niya ang matagal nang nakamasid sa kanya. Alam din niyang may balak itong kunin sa kanya ang Hantian beads. Pero alam din niyang ito ang makakaligtas kay Mai Yuzi. Kaya nakiusap siya sa bagay na ito na iligtas si Mai Yuzi kapalit ng Hantian beads. Hindi siya nagdalawang isip na ibigay ito basta-basta mailigtas si Mai Yuzi.
Ngunit hindi nito kinuha sa kanya ang Han Tianbids at sinabi nito sa kanya na magkikita sila pagkatapos ng 3 taon, hindi nito binanggit ang eksaktong lokasyon dahil mahigpit itong ipinagbabawal at sinabi nito kay Zion na kailangan niyang matuklasan ito sa kanyang sarili, pagkatapos ay dinala nito si Mai Yuzi para pagalingin sa lugar niya. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Abangan ang susunod na kabanata. Sana nagustuhan nyo at huwag kalimutang mag-like and please subscribe to my channel para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Salamat sa panonood. Ingats!